How many is the total of the acknowledgement receipts? Based on the acknowledgement receipts po, ang lumalabas na expenses ay 125,150,000. 125 million 150,000. 150,000. For what period is this, Mr. Witness? Based on the documents po na submitted to us, December 21 to 31, 2022. Pero katulad nga po ng sinabi ko, some of the dates po dun sa acknowledgement receipts ay dated December 2023. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence na kabibig. Congratulations VP Sara. Opo, bakit? Napatunayan mo talaga na yung confidential funds na pinag-uusapan nila, ginamit mo ng husto. Ginamit mo sa tamang paggamit, VP Sara. Yes, kabibig, nakita nyo na sa impeachment kanina. Wala silang makikitang butas, kabibig. Kasi, detalyado lahat. Diba ito, tinanong ni Attorney Lorna Kapunan, House Private Prosecutor. Tinanong talaga niya, in your own observation, what provision of the joint circular that does this certificate violate? Ang sabi naman ni Attorney Roderick Wamil, COA ICFOA, wala naman po kaming nakitang violation. Wala pala. Walang na-violate si BP Sara. Bakit na kinakasuhan? Ninakaw daw, nilustay ang confidential. Wala palang na-violate. And in fact, sumobra pa. Instead of 125 million, sumobra pa. Kabibig. Ang na-release. Abonado pa si BP Sara. O yan bang sinasabing nilustay? Sumobra pa. Instead of 125 million, may 100 something pang na add-on. So it means, talagang ginamit ni BP Sara sa saktong paraan. O ito wala naman po kaming nakitang violation aside from the date of execution. Oh. Next, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, dahil dyan, what action did you take if any? Sabi naman ni Attorney Roderick Wamil, dito po, wala po kaming naging particular finding dito. Oh. And they submitted naman po yung certification as required. Well, in fact, certification talaga ang kailangan for confidential funds. Ngayon, parang napahiya yata sila Attorney Kapunan. So, ang ginawa nila, ang technique nila, binasa ni Kapunan ang mga pangalan ng mga di umano'y ni BP Sara. Cash advance recipients of the OVP's confidential funds. Binasa, Merigis Piatos, 70 daw, reward for medicine. Renan Piatos, 110,000 for information. Information which is very critical yan. Tapos pinangalanan nila yung pangalan ng recipient. What if gagamitin ito ng mga makaliwa? Hahanapin nila si Renan Piatos. Ito, nagbigay ng information kay BP Sara. Nova Santos, various goods. Miko Harina, purchase supplies. Janice Marie Revilla, ang dami Janice Marie Revilla. Information. Patiting information. Andy Lim information. Alejandro Piquet information. Fiona Biong information. Cisfronio Balsac information. Gabriel Bisaya information. So, madami mga sikretong impormasyon ang ibinigay nila kay VP Sara. What if hahanapin ito ng mga makaliwa? Hahanapin ito ng mga rebels? Anong mangyari nila? Pinoprotektahan sila ni VP Sara. Ngayon, isiniwalat na Kapunan. Diba? Parang ito yung gusto ng mga rebels na malaman nila kung sino yung mga secret agent ni VP Sara na nagbibigay ng impormasyon. Sabi dito, huwag tayong mamislead. They are pushing the narrative of misuse of confidential funds with fictitious name, but COA never mentioned these as irregular. Hindi pala.
The disbursement to confidential funds below were accepted by COA. Na-accept pala. Kasi through certification, inaccept pala ng COA. So, walang nangyaring paglustay. Di ba nakakahiya naman yung puro, Inday Sara lustay, Inday lustay. Pero walang nalustay. Inaccept ng COA to. So, sinong may problema? Pipi Sara? Hindi naman ang COA, hindi naman yung mga utak bulinaw ang may problema. Yung mga may utak na gustong masira si BP Sara. Pinapalawak nila na si BP Sara nilustay ang confidential funds. Take note ha, 125 million. Pero sumobra pa. Sumobra pa, mga kabibig. Ewan ko, mga kabibig. Ay, nako. Abonado pa si BP Sara. So, mali-mali pala ang mga impormasyong nakalap nila. Ay, nako. Ginoo ko ninyo. Ay, ginoo ko. For just for santo. Pinapahiya nyo lang ang inyong mga sarili. Tapos sabi pa ni Roderick Wamil, since I assumed office in 2014, the only person I have audited who had confidential funds is Vice President Sara Duterte. Tingnan mo, si Binay, si Leni Robredo, hindi nga na-audit. Pero kay BP Sara, in-audit ang confidential funds. So what is the meaning of this? Planado. Selective. Alam na this. Diba? Sinabi ni Roderick Wamil. Ngayon, ang prosecution naman ang nag-ask kay Roderick Wamil. Baka bukas, ang depensa na. Nako, mga kabibig. O, eto yung si Kapunan ang nagsabi. Napahiya si Kapunan. Oy, napalunok si Kapunan. Maisip-isip ni Kapunan ba? Ay, nako. Sumobra pa nga yung naibigay ni BP Sara. Abonada pa si BP Sara. Tapos, ito accepted by COA. Ano bang kasalanan ni BP Sara kung bakit nyo ginaganito? Nag-impeachment pa tayo. Mapahiya tayo nito Pahiyang-pahiya tayo. Diba, kabibig? Watch this video para alam mo kung ano ang sinasabi ko. At ngayon, delikado na yung mga nagbibigay impormasyon. Kasi nilantad na ang pangalan nila. Paano nyo ito mapoprotektahan? Wala silang pakialam mo kung ano ang mangyari sa mga taong ito nagbigay ng impormasyon kay BP Sara. Basta ang alam nila, malantad sa tao na may ginawang paglustay si BP Sara, wala pala. Accepted pala ng COA. Nakakahiya naman kayo. Watch this video. How many is the total of the acknowledgement receipts? Based on the acknowledgement receipts po, ang lumalabas na expenses ay 125,150,000. 125 million, 150,000. 150,000. For what period is this, Mr. Witness? Based on the documents po na submitted to us, December 21 to 31, 2022. Pero katulad nga po ng sinabi ko, some of the dates po dun sa acknowledgement receipts ay naka-dated December 2023. Pero ang certification ay January 10, 2022. Yes po, based on this document po. And based on this document, when was it notarized? It was notarized po on January 16, 2023. 2023. Okay. Ano naman? In your observation, what provision of the joint circular does this certification violate? If you Actually, ito po yung isa sa proforma annexes ng joint circular. So, wala naman po kaming nakitang violation aside from the date of the execution. No. So yung sinasabi mo, nakikita dito, yung discrepancy ng mga dates. Based on this document po, yes ma'am, may discrepancy yung dates. Okay. Now, dahil dyan, what action did you take, if any? After what po ma'am? After itong nakikita mong certification.
Ang naging action po namin, actually, yung naging audit namin is yung for the whole of the liquidation documents na sinamit ng OBP. Pero dito po, wala po kaming naging particular finding dito. Sinasabi ko nga po, it is one of the annexes po under the Joint Circular 2015-01 and they submitted naman po yung certification as required. Okay. But there were three. Who were the vice presidents during this period? Ang naging mga vice presidente po since I assume with ICPAO in 2014 ay sa ating Vice President Binay at si dating Vice President Leni Robredo at yung ating incumbent Vice President po na si Sara Duterte. So tatlong vice president, Vice President Binay, Vice President Robredo, at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds? Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may Bakit, confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. O ano ang reaction niyo? Di ba nakakaya ang mga ginagawa nila, iniisip nila? Namimiligro pa yung mga taong nagbibigay ng impormasyon. Tapos abonada pa si BP Sara ng ng 150,000. Bakit ganon? Napahiya na naman kayo. Akala nyo confident kayo, panalo na kami. O nilabas, ang pinirmahan na ni Bongbong Marcos, yung tax declaration, yung mga confidential ba, and so forth. Panalo na kami. Paano kayo panalo kung ang sambayan ng Pilipino alam ang mga ginagawa nyong hindi tama? Diba? Tama pa ba yan? Yun na nga ang sinasabi natin, kabibig. So ikaw, ano ang iyong grado ngayon kay Atty. Kapunan? Si Atty. Kapunan nagkamali-mali pa nga eh. Diba? Sinita pa nga siya ni Cheese Escudero. So yun lang, kabibig, ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.